Bagsak na grado raw ang dapat ibigay kay Pangulong Aquino sa pagtatapos ng kanyang 6 na taong termino sa Huwebes. Ayon sa political analyst na si UP Professor Prospero de Vera, hindi kasi natugunan ng Pangulo ang kanyang mga pangakong gaganda ang buhay at magkakaroon ng pag-unlad ang mga Pilipino sa loob ng 6 na taon ng kanyang termino. Katunayan, sinabi ni de Vera na maituturing na political lang ang anti-corruption drive ng administrasyon. Marami kasi anya sa mga nasangkot sa PDAP at DAP scam ang hindi naman nakasuhan o naipakulong dahil kaalyado sila ng Pangulo. Hindi naman natapos yung kaso kay Gloria Macapagal-Arroyo. In fact, na-dismiss pa nga yung iba. Kaya ang nagawa ng administrasyon ay magpakulong lamang pero hindi naman natapos ang paglilitis. At siyempre, very political ang pagpili ng mga kakasuhan. So para sa akin yan, bagsak ang anti-corruption drive ng administration. Sa halip naman anya na makatulong ang mga itinalaga nitong cabinet officials, tila lalo lang silang nagpabigat sa mga Pilipino. Tinukoy nito sina Agriculture Secretary Proceso Alcala, DOTC Secretary Emilio Abaya at NAIA General Manager Angel Honrado na nagbigay pa ng mas matinding problema sa publiko. Kasi si Alcala talagang walang nagawa sa agrikultura pero hindi tinanggal sa 6 na taon. Si Honrado sa Kwan, sa airport, si Abaya sa DOTC. So kung ang pagbabatayan na yung pagpili ng mga magagaling na tao na magpapatakbo ng bureaucracia, sa akin kasang-awa lang. Bumagsak pa ng lalo ang pag-asa ng mga Pilipino na uunlad ang kanilang buhay sa ilalim ng Aquino administration. Ito'y dahil nananatiling panaginip ang ipinagmamalaking inclusive growth ng administrasyon. Kung pagbabasihan raw ang mga datos, mas lumaki pa ang bilang ng mga Pinoy na kasalukuyang naghihirap. Kaya lang doon sa mga mahihirap talaga, hindi masyadong, hindi totoo yan dahil dumaan ang 6 na taon, sila'y pobre pa rin. Ang nakuha nila ay conditional cash transfer, meron silang nakuha konting dole-out, pero hindi naman umunlad ng maigi yung kalagayan ng kanilang buhay. So, para sa sektor ng manggagawa halimbawa, hindi naman tumaas ang kanilang sweldo. Sa 6 na taon, wala namang in-increase. Kaya hindi sila masaya kahit na sabihin ni Pinoy na nagkaroon sila ng pag-asa. Pag-asa lang siguro yan ng kaunti pero hindi natugunan yung kanilang pangangailangan. Dahil yung minimum wage hindi naman tumaas. Para sa Eagle News, may Ann Corvera, AM1 with 25.